Kailangan natin magtago agad. Magpapanggap akong lampara. Nakikita kita! Nakakatawa talaga si Mike. Sobrang ganun! May naisip akong ideya. Magtatago ako sa ilalim ng carpet. Jane! Salamat sa panonood. Utot! Tara na! Aray! Ano? Anong problema mo? Pasensya na, Nicole. Maganda. Taya ko mas kamukha ako ang lola Salamat! kaysa kay Mike. Aw. Nainis mo. Tingnan mo yan. Magpapanggap akong lola. Ayos lang iyon. Sige na. Huwag kong tingnan ng kanya. Mike! Mike! Hello! Naku, umalis ka na dito. Okay. Ayan. Ngayon, magpapanggap akong lola mo. Oh, ilang detalye. Oh! Hangat! Oh, sige Mike. Kantahan mo. Hi, mga lola! Maraming salamat. Alam ko. Sige. Ang ganda ko talaga. Ikaw. Hindi. Talagang magandang ideya ito. Magtatago ako sa likod ng sofa. Oh, masyado tong mahirap. Mga halaman. Ibang lugar. Malaki. Tanong ko lang kung mapapansin ako ni Lola kung magkunwari akong isang malaking halaman. Heto ang ilang dahon. Walang makakakita sa akin ngayon! Ano? Nicole, kukunin ko ang... Oy! Umalis ka, Mike! Huwag mo akong ibunyag! Sige, magtatago ako! Sa likod ng kortina. Game 2. Tingnan natin. Wala namang tao sa ilalim ng sofa! Ano? Ano yun? Kakaiba ito! Nalalaglag ang mga dahon. Kailangan nating diligan ang halamang ito. Trinity. Ano? Totoo. Nakita kita! Maganda! Nahanap kita! Marunong ka palang mag-scarecrow! Ano yon? Nasaan ang iba? Ang kurtang ito ay gumagalaw ng kahina-hinala at lumalabas ang mga sapatos. Hinihila mo ito kahit na. Nahuli kita, kaibigan? Alam ko. Nakita ko kayo! Halika, umupo kayo sa sofa, mga pasaway! Ikalulugod mas maganda at mas bata ako! Kahanga-hanga! Sino ang mahilig sumayaw? Mahilig ako sa pagsasayaw! Yun na! Pang boss. Tara na! Ayan sila. Si Lola nasa chandelier! Ibig sabihin niya na iligtas tayo. Tayo na't magtago sa ibang kwarto. Kapayapaan! Oh, ang kamay ko! Bakit? Teka, hahanapin ko ang daan ko. Tumatakbo. Ano ang nagawa kong mali? Namiss natin. Saan kaya ako makakapagtago? Ginagawa mo? Alam ko! May aparador, tanga! Magpapanggap akong... na! Sa kapitan ng paa. Salamat. Alright. Magandang ideya! Siguro sa likod ng dollhouse. Tignan mo rin ako! Grabe! Sige. Ano ito? Kain ng 1 minuto. Malaki. Magtatago ako rito at hindi nila ako mahahanap dito. Sige. At tumayo sa likod ng mga Mananatili estante ako. Narito ang laruan. Salamat. Mapapansin ako ni Lola. Siguro sa ilalim ng kumot.
Hindi. Alam ko. Akyatin natin ang oso. Napakagaling na ideya yan. Kamusta sa inyong lahat? Hindi nyo na ako makita ngayon. Oh, papalapit na si Lola. Alam ko, sa ilalim ng kama. Wow, wow, wow. Lezen, apparado. Nagtatago ako sa sulok. Oh, nagpasya silang makipagpalit, Lola! Hindi kita papayagang makatakas! Anong nangyayari? Oh. Tuloy na tayo! Sige. Oh, siya ay talagang... Ano yun? Nagkakaroon ako ng tainga? May tao! Wala na siya. Outro music! Oh. Hulihin mo siya. Nasasapian na ako! Hindi ko Oh! Lola, ano ang kinatatakutan mo? Sige! Yan na yun! Di ka makapagtatago sa akin magpakailanman. Hahanapin kita at parurusahan kita! Wow! Tingnan mo yan! Ang daming mga pagkain! Hindi! Oh, hindi natin pwedeng kainin ang mga iyan. Aba, alam ko, magro-roll ako sa mesa at ilalagay ang ulo ko doon. Teka. Hi, ang pangalan ko ay Victor. Ano ang pangalan mo? Victor. Ano ang pangalan mo? Hiliin niyo mga babae. Pwede ba? Kasing ganda ng araw! Oh, bilisan niyo. Paparating na siya! Ha! Ang galing niyan! Ano? Salamat sa panonood! Hindi. Magtago. Bastos ito. Oh, yung Tatrabaho crane. kami. Pwede ba itong magtago? Siguro. Sa Predator? Daisy! Isara ang pinto! Ay, nako! Sige! Kamusta? Mo akong mag-isip. Para sa isa pang laro. Kumain. Dapat ba ako magtago Oven! sa... Hindi ako kasya doon! Sandali! Walang tao rito! Perpekto! Gabi. Saan ka nagtatago ngayon? Lola, nandito ang lahat! Mukhang handa na ang hapunan! Nahuli kita, kaibigan! Lumabas ka! Sigo. Aba, ang init. Panalo ako pagkatapos kang habulin. Ano? Kailangan kong uminom ng malamig na Coke. Hintay, Sige. Ano? Hindi ko gets. Imahinasyon ko lang ba ito? Hello? Lumabas ka, dalaga! Bago ka, parating na ang tawag! Maari ba nating iliko ito? Oh! Ang landas ng candy na ito ay dinadala ako sa maliit na lugar na ito! Salamat! Lumabas ka! Kaya mo bang makipaglaro sa lola ng ganyan? Hindi pa tapos! Narito na naman ang mga nanggagancho! Sige, ka! Anong ginagawa natin? Ano? Magkikita tayo agad, Ginoo. Alam mo, sa garahe, nasaktan ka ba? Hindi. Naririnig mo ba kami? Hello? Bulag ako. Salamat sa Diyos. Magtago tayo ng mas mabilis. Pareho ang kulay ko sa basura, kaya hindi ako mapapansin. Salamat sa panunod! Oh! Iligtas mo ako! Ah, Jane? Ayos ka lang ba? Sino ang nagpatay ng ilaw? Masayang oras! Dito, ang ilaw ay... Pasensya na. Hindi ako yung Uy!
Hey! Ako ang unang nakakita niyan! Ito ay hindi pa nga magtatago. Ano hindi. ang ginagawa mo? Ikaw ano? Ano ang ginagawa? Edward! Oh! Magandang ideya! Magtatago ako sa tubo. Ngayon tatayo ako laban sa pader. Walang makakahanap sa akin. Hindi ko mahanap. Perfecto! Ano? Nasaan ka? Paalam. Anong ginagawa mo? Ni Lola! Sige. Tahimik na ako. Tingnan mo ang bag. Ang baho! Isa lang itong bangungot, pero walang oras. Naririnig ko na ang mga yapak ni Lola. Oh, ang mahalaga ay hindi niya ako marinig. Kakaiba. Ayos. Perfecto. Aray! Rope! Sa tingin ko, nadulas ako dito! Balat ng saging? Sino ang nagkalat ng lahat ng basura? Diyos ko po. Hello? Hello? Oo. Kailangan ko ng tulong mo. Uy, mga kaibigan. Oh, sandali lang. Ang ganda mo tingnan. Ano ang problema? Oo nga, tama. Kuhanin mo na itong lumang basura. Pakiusap. Ano? Teka, Batang Matt. Halika, Jane. Huwag ka nang tumakas mula sa lola. Uy, anong ginagawa mo dito? Hindi mo pwedeng takutin si Lola ng ganun ulit. Halos himatayin si Lola sa takot. Sila'y nahihibang. Kunin mo ang tubo. Salamat. Teka. Aba, hello. Hello, Lola. Lumabas ka. Mas mabuti na. Anong ginagawa mo? Dad, Lola, ano ang patawarin mo kami. Kami ang may kasalanan. Mahal na mahal ka namin. Ay, alis na kami. Gusto kong manood ng mga cooking challenge. Nakakatawa sila. Gusto ko pa ng pakwan. Hindi maaari. Hindi yan. Wala na akong pakwan. Gusto ko pa. Malaking bagay. Pwede akong magkaroon ng sarili kong cooking challenge. Tara na! Ano? Mas marami pang pakwan. Ano ang gagawin natin sa kanila? Gusto ko ng pakwan! Ihanda mo ito para sa akin! Kasama ka sa aking culinary challenge. Grabe! Tapos na. Brittany, sa tingin ko magsisimula na ako. Una, putulin ang tuktok ng pakwan. Ganyan lang. Tama yun. Pisilin mo! Mahina! Pulso ng pakwan! Kailangan itong i-whip gamit ang immersion blender. Tara akong chef! Wiley, mag-ingat ka. Nababalutan ako ng pakwan. Kinukuha niya ang paborito kong blouse para sa holiday. Lahat ito ay mga blender mo. Pasensya na, Lola. Pero nasaan na ako? Wow! Kailangan ko talaga ito. Pareho sa buong device na may Skittles. Maganda na ang lahat ng panlasa ay nahahati. Gusto kong gamitin ang bawat isa para sa aking pakwan. Tingnan natin. Kung makuha mo ang idea ko, gagawa ako ng jelly na pakwan na may Skittles. Mahilig si Baby Britney sa Skittles at mga pakwan, kaya bakit hindi ko pagsamahin? Nilagay namin ang bawat uri ng Skittles sa pakwan. Handa na. At ngayon, kailangan mong gumawa ng gelatin mixture para ang katas ng pakwan ay maging jelly. Nakagawa na ako ng gelatin at ibinuhos ito sa pakwan. Paano ko ito palalamigin? Nasa backpack ko ang lahat ng kailangan ko. Wow! Oh, tama yon. Wala sigurong problema kay Miley kung hihiram ako ng mental mentos, di ba? Hindi ko sa tingin mapapansin niya. Ang fresh ng tanso at mentol ang lamig ng jelly sa loob ng pakwan. na mamaga. Bigla akong nilamig.
kumuha ako ng sili. May naisip na namang bago ang chef. May naisip din ako. Gagawa ako ng honey jelly at ibubuhos ito sa pakwan. Masarap ito. Gusto kong gumawa ng jelly mula sa hugafuba. Marami ako nito. At ngayon, narito ang takis. Super spicy na chips. Oh, may naisip ako. Ibibigay ko ito kay Lola. Lola, gusto mo bang subukan ito? Oh, sige, subukan natin. Ano yan? Nako, bakit parang nasusunog ang dila ko? Oo, Lola Mike. At ito, sinabi nila sa akin ang tungkol sa mga side effect ng matamis. Miley, oh Lola, patawarin mo ako. Pero gusto mo ba ng tsokolate? Heto na, pinapatawad kita. Salamat sa tsokolate. Ngayon, gawing watermelon ang bote ng buba-buba. At lumabas itong maganda, Lola. Ano ang naisip mo? Gagawa ako ng pakwan na may tsokolate. Napakasimple ng aking recipe. Ganito ito niluto ng lola ko para sa akin. Kailangan mong hiwain ang mga pakwan. At ngayon, kailangan mong subukan ito, syempre. Sige, ilalagay natin ang tsokolate na cream doon. Pero una, pailaw natin ang tsokolate. Pagkatapos, kapag handa na ang tsokolate, ihahanda natin ang lahat para sa palaman. Krema, natunaw na tsokolate sa mangkok. Ngayon, ihalo ang lahat. At habang naging masarap ang tsokolate na cream, punuin ang pakwan ng tsokolate na cream. Oh, anong sarap na pagkain para kay Britney? Subukan mo? Wow, ang daming masasarap na bagay. Saan ako magsisimula? Nalilito na ang mga mata ko. Ah, tama. Magsisimula ako sa pakwan na ito. Ano ito? Chocolate cream? Oh, malamig ito. Gustong gusto ko ito. Hindi ko pa ito nasubukan noon. Ano pa ang naroon? Tingnan natin. Oh, tama. Watermelon jelly. At may maraming Skittles sa loob. Ang galing. Gustong gusto ko ito. Subukan natin ito. Hindi ko gusto ang balat. Kailangan kong makarating sa jelly. Napakasarap nito kasama ang paborito kong mga candy. Tingnan natin kung ano ang inihanda ng kapatid kong babae para sa akin. Wow! Pakwan na may likidong bubblegum jelly. Kapayapaan. Napakasarap! Kahanga-hanga! Pwede ako magpabula mula sa palaman. Oh, ang galing! Oh, napagpasyahan na. Panalo si Miley? Seryoso ka ba? Pero talagang naghirap ako. Maaari kong ibahagi ang recipe. Talagang masarap ito. Ngayon, gusto ko ng pasta. Gutom na gutom ako at hindi ko na kayang kumain ng pakwan. Siyempre, baby, ihanda na natin ang lahat. Gagamit ako ng espesyal na pasta. Ito ay cannelloni. Malalaki sila at masarap. Ilalagay natin ang lahat ng cannelloni sa hugis bilog. Ngayon, lagyan natin ng piraso ng keso ang bawat isa. Kailangan na lang pahiran ng tomato paste ang ibabaw para mas maging malasa. Ganun lang. Oh, napakaganda na. Ngunit may pumasok na ideya sa akin. Kailangan ko ng mas maraming keso. Gusto kong maggiling ng keso sa ibabaw. Ang mga lola ay may sariling mga diskarte rin. Alam mo, tingnan mo kung gaano ka-skillful ang pangako sa paggiling ng keso na ito. Perpekto! Mas mabuti kaysa sa kudkuran. Ngayon, maaari ko nang ilagay ang pasta sa oven. Sige, naihanda na ba lahat ni Lola? Kitang-kita agad na mga baguhan ang nagluluto. At ako, bilang profesional, ay ihahanda ko ang dough ng pasta sa sarili kong paraan. Bukod pa rito, mayroon akong subok na recipe mula sa isang kaibigang Italyano. Kailangan kulayan ng dough gamit ang food dye para maging makulay ito. Gusto kong gawin ang sarili kong pasta na may hipon. Dapat pahalagahan ito ni Baby Britney. Ngayon, kailangan igulong ang masa hanggang maging manipis na patong. Gupitin ang makulay na masa sa mga pantay-pantay na guhit. Ganyan lang. Magaling! Ngayon, hinuhubog natin ang masa para maging pasta. Nakapaghanda at naigulong ko na ang isang layer ng ordinaryong masa na may mga guhit ng kulay na masa dito. Ngayon, igugulong natin ang lahat. Ganyan lang. Ang paborito kong rolling pin para ipahid ang palaman. Magkakaroon ako ng hipon. At
Tayo ang sinasabi sa pantay-pantay na ba? Siyempre, ngayon kailangan natin gawin itong magmukhang ito ay... Candy, tingnan mo yan. Hindi ba't maganda? At handa na ang pasta. Ilagay natin ito sa plato. At ang sarsa sa gitna. Tapos na ako! Na-miss mo ba ako? Handa na ang pasta ko. Tingnan mo, ang ganda ng kinalabasan. Habang dinadala ko ito mula sa oven, halos kainin ko na ito. Miley, baby, anong ginawa mo? Kailangan kong magpakulo ng tubig. Ayan, tapos na. Ngayon, kunin natin ang instant noodles. Ibuhos ang lahat ng pampalasa dito. At buhusan ng kumukulong tubig ang lahat. Ang natitira na lang ay haluin at ihain si Britney. Handa na ito. Oh, Diyos ko! Ang sarap tingnan ng lahat. Saan ako magsisimula? Oh, tignan mo yan. Para itong mga candy, ilagay natin sa sarsa at subukan. Ang sarap. Pero sandali, hindi. Ang sama ng lasa. Ayoko nito. Subukan natin itong nandito. Oh, inchik na pansit. Dapat masarap ito. Subukan natin. Ang sarap. Oh, pero maanghang. Maanghang. Sobra na. Ayoko na kumain ng sobrang anghang na pagkain. Oh, mukhang masarap. Subukan natin ito. Diyos ko, mukha na itong parang cake halos. Wow, ang bango ay kahanga-hanga. At ang pagkain ito ay napaka-stretchy at masarap. Tiyak na ibibigay ko ang tagumpay kay Lola. Talaga? Huray, sa akin ang tagumpay. Ang saya ko. Natapos ko na ang pagguhit. Ipapakita ko na sa'yo. Gusto ko ng tsokolate. Diyos ko po. Isang malamig na putahe. Sa wakas, magiging masaya akong gumawa ng tsokolate para sa aking kapatid na babae. Meron pa akong tamang hulmahan. Meron akong hulmahan na hugis puso. At ito ay napaka-matamis. At nilalagay namin ang M&M's sa bawat puso. Ngayon, nilalagay namin ang marmalade beer sa bawat puso. Oh, ganyan lang. Ngayon, ibubuhos ko ang kumikislap na caramel sa ibabaw. May lasa siyang parang encanto. Kita mo? Ngayon, ibuhos ang Nutella sa bawat molde. Gustong-gusto ko ito. Gustong-gusto rin ito ni Britney. At magugustuhan niya ang tsokolate ko. Heto ang Nutella. At dito. At doon. Mas maraming Nutella. Ngayon, ilagay natin lahat sa freezer sa refrigerator. Tingnan mo ang cute kong ref. Kita tayo sa lalong madaling panahon. Oh, baby, ang ganda. Magaling. Lagi kong naisip na gagawin mo ang lahat para kay Britney. Para magsimula, magpadala tayo ng iba't ibang tsokolate sa oven, itaas ang temperatura, at iwanan ito sa oven ng kaunti para matunaw ang tsokolate. Sa oras na ito, hihiwa ako ng mga berry. Hiwaing sariwang berry na ganon. Strawberries, blueberries, ang sarap lahat at napaka-healthy. Oh, natunaw na ang tsokolate. Ilabas mo. Ngayon, gumamit ng karayong panggansilyo para haluin ang lahat ng tsokolate. Oh, wow! Ang ganda! Masarap din ito. Ibalik mo yan. Ngayon, idagdag ang mga strawberry at blueberry sa tsokolate. Aba, makakakuha ako ng hindi lamang masarap, kundi pati na rin masustansyang tsokolate na may berries para sa kanya. Magaling! Handa na ang lahat. Sige, ipapakita ko na sa'yo kung ano ang itsurang totoong masarap na tsokolate. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Ito at isang kasi na turquesa tsokolate, the Asian ipinintas with the food sequence. Nakakabilib na may pumasok na ideya sa akin. Pumunta ako para ilarawan. Mga alon ng puting mga shot. Pudpura ng asukal at magdagdag ng ilang kabibe, ilang karagdagang detalye pa. At halos tapos na. Ngayon kunin natin ang pangalawang tsokolate at balutin ito sa peanut butter. Maingat na ipahid ang lahat ng tsokolate at ngayon takpan gamit ang ikalawang tsokolate bar. Handa na ang penne chocolate. Cool! Halos nakalimutan ko ang mga tsokolate ko. Handa na ang lahat. Lipat na tayo sa kaarawan. Oh, ito ang pangarap ko. Maraming tsokolate. Para sa akin lang lahat ito. Super! Magsisimula ako sa mga tsokolate na may forma ng puso.
Wow! Ganito ba sumasabog ang caramel? Galing! Ngayon, subukan natin itong tsokolate mula kay Lola. Oh, halos parang likido. Wow! May berries pa! Napakasarap! Tingnan natin kung ano ang laman nito. Wow! Mukhang parang dalampasigan. At meron din itong peanut butter. Gustong gusto ko ito! Ang sarap! Pero kailangan ko lang pumili ng isang panalo. Oh, anong gagawin ko? Sino yon? Okay, oo, itong chocolate ang panalo. Ito ang pinakamahusay. Nanalo ako, Brittany. Salamat! Ako ang pinakamahusay. Narinig mo ba? Ang pinakamahusay. Astig! Oh, gusto ko ng cake na may paborito kong Skittles candies. Madaling sabihin na ang pangunahing bagay dito ay huwag tipirin ng matatamis. As kailigan sa iferofian doon ng mangsyon hanggat maaari sa serbisyong cake. Magiging napakamakulay ito at para hindi mahulog ang candy, gagawa ako ng ibang paraan para dito. Kailangan kong ihanda ang manika, ikaw kumuha ng harina gatas at itlog. Ngayon ay tayo mo ito mawatsi. Halos tapos na. Under editing gawa sa masahin sa mouth and surin at di mahahabang hiwa. Ganyan lang tingnan mo kung gaano ito kaganda. Tatakpan ko ang candy gamit ang mga nabuong piraso. At pagkatapos niyon sa taas, Ang cake ay ilalagay sa oven. napakalikong chef nga! Umaas ka lang magpahinga. Nadulas habang nagluluto ito ay irresponsable mabuti. Ano ang masasabi mo sa aking cake? Tingnan mo kung gaano ito kakintab at makinis, pero hindi pa ito lahat. Gusto kong maging makulay ang buong cake. Para magawa ito, kailangan ko ng hairdryer para matunaw ang pintura ng Skittles na candy. Perfecto! Ang natitira na lang gawin ay iayos ang mga candy. Bilisimo. Oo, dagdagan pa ng kaunti dito. Sa tingin ko, luto na ang cake. Panahon na para ilabas ito. Sigurado akong magugustuhan ito ni Betty. Hindi ko sana ginawa ito agad. Ano sa tingin mo sa gamit ko sa eskultura? Sa palagay ko ito ang pinakamagandang nagawa ko. Hintayin! Kailangan ko ring magluto. So ano pang hinihintay ko? Kailangan nating agad na palamutian ng cake ng matamis. Para dito, gumagamit din ako ng Skittles. Pero gamit ang baril, gawin natin ito. Naku! Paano ito manipulahin? Tada! Sa tingin ko, handa na ito. Kaibigan, oras na para piliin kung sino ang magiging panalo. Kain na! Lahat ng mga cake ay napakaganda, maliban kay Emma. Baka ibig sabihin ay napakasarap nito? Well, hindi. Isang ordinaryong cake. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa akin sa gitna. Well, interesante yan. At sa isa pang usapin, napakasarap, Lola. Ang natitira ay si Chef. Cakes na si Sex. It's ay mukhang, syempre, sinagkapani-paniwalang astig. Kasing lamig nga ng lasa. Sana makain ko ang bawat candy agad-agad. Hindi ka panipaniwala ang sarap. Zach, ikaw ang panalo. Oo, alam kong mananalo ako. Sa pagkakataong ito, nanalo ako ng watermelon cake. Ito ay isang napaka-interesanting hamon sa aking kakayahang kulinary. Sana makahanap ako ng paraan para makagawa ng cake mula sa isang buong pakwan. Alam kong kailangan munang alisin ang sobrang balat Ang para kilos. sa cake. Ganito lang, napakadali. Gagamitin ko ang kaldero. At hindi ito magiging problema. Kita mo? Ngayon, di kailangan mong hiwain ang pakwan sa tinatawag na mga cake. Oh, siguro hindi ko na masyadong papansinin. Sa pakwan, mas madali ang lahat.
Sapat na ang hatiin ito sa dalawa at haluin ang kunting gulaman sa loob. Pero una, kailangan nating alisin ang laman. At yan, sabi lang with Durst yung Killatin. Parang nang bagay ng lahat na napakaingat. Lola, ang astig talaga. Well, puputok ako ng pakwan gamit ang diamond pickaxe. Ingat! Itigil mo na. Lumilipad-lipad! Patawad, masyado akong naglalaro, pero huwag kang mag-alala. Halos tapos na ang pakwan. Tingnan mo kung gaano katakam-takam ang bahaging ito. Pero pagsilbihan si Betty. Mas magiging astig ang cake kung ide-dekorasyonan ko ang pakwan ng iba't ibang masasarap na bagay. Pagkatapos ay mas magiging kahawig ito ng cake. Tingnan mo lang, napakaganda ng marshmallows at gummy bears. Yay! Di na umutod ang cake na naghanawais ang exciting na cake at pag may ilang layer. Pero saan mahal kang bigyang pansin ang aspetong ito at idikit ang tubig. Mahiwa na pakwan na may espesyal na krema. Aning cream to rekilangan Fontaine. Maganda siguro magdaragdag ng kaunting kulay. Hindi ko kaya. Magiging berde mula sa ibaba at tama sa itaas. Mahusay na kombinasyon ng kulay para sa watermelon cake. Hindi naman masama, pero handa na ang jelly melon ko, kaya wala sa inyo ang nakahula kung paano magluto ng watermelon cake. Siyempre hindi. Dahil mas masarap ang cake ko, hindi ko lang ito pininturahan para magmukhang totoong pakwan. Gumawa rin ako ng mga mata. Tingnan mo kung gaano ito ka-cute. Betty, oras na para pumili kung aling cake ang gusto mo. Huray! Emma, ano ang ginawa mo? Basta't tinusok ang candy sa pakwan. Ito, syempre, nangangailangan ng pagsisikap. Tama ba? At ang iba ay mas nagpagod pa. Medyo okay lang ang lasa. Nakakain na ako ng mas masarap pa. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Chef Zach para sa akin. Ang ganda ng itsura ng cake. Ang galing. Pero masarap ba ito? Mga cake nuts ay talagang kamangha-mangha. Ang natitira na lang ay tikman kung ano ang inihanda ng mahal kong lola para sa akin. Base sa texture, sa tingin ko ito ay jelly. Ang nakakatawa. Yehey, Lola! Higit kang magaling sa lahat ngayon. Harry. Umaasa ako dyan. Ngayon ay ipaghanda mo ako ng isang cake na may manika. Sa tingin ko, magiging isang kawili-wiling hamon ito. Mahirap ito. Sa katunayan, mas simple ang lahat. Hindi mo ba nakita? Ako ito! Mayroon akong ideya kung paano isasakatawan ka, Betty. Sa mismong cake. Sa mga prutas na ito, magiging napakadali. Gagamit ako ng kiwi. At pagkasaus, basi fruits. Paipampalamot yan ang kling mahal na po. Tingnan mo lang ito, ang cute. Hasta chick! Maganda ang dessert pero hindi ito mukhang tatay talaga. Gustong-gusto ko rin ang mga prutas at berries pero huli na ang pakikipag-chat. Panahon na para simulan ang paggawa sa cake. Para gawin ito, unang masahihin ko ang aking mga kamay. Sorry, Himpri. Adaan ko hanas hay walang sugspada. Kailangan mong ilagay ang iyong mga mata at kainin ang cake. Arro! Dixon mo, beda nagwa si marmalade. And it's a good great sa ilagay na ha. Sa tingin ko, napaka-cute nito. Ang natitira na lang ay magdagdag ng buhok. At handa na. Parang nakakasuklam. Parang panakot-uwak. Bago ako magsimula sa trabaho, kailangan kong baguhin ang hugis ng cake at gawing bilog. Natapos ko ito ng mabilis. Ngayon, kailangan ko ng manika na ilalagay ko sa cake. Ang cake ay magiging katulad ng isang napakalaking damit ng sisiw. Kailangan lang tapusin ito. Siyempre, ideal ang cream o whipped cream para sa trabahong ito. Pero plastic ito. Hindi ito nakakain. Tigilan mo akong kausapin sa iyong cake.
Kaya, ang natitira na lang ay ibuhos ang matamis na syrup sa isang espesyal na hulmahan kung saan magiging napakaganda nito. Oo, marahil ito ang paborito kong sandali sa pagluluto. Gustong-gusto Pero ko ito. kapag may nagpapakita ng kanilang cake ng ganon, kaunting budbud lang. Yeah, ayan na. Tara, alis na tayo. Sigurado akong magiging hindi mapaglabanan ang damit na ito. Oh, Patty, sana magustuhan mo ang pagkain. Wow, tuwang-tuwa ako sa bawat cake. Pero sisimulan ko sa cake ni Lola. Mukhang di makatotohanang masarap ang cake niya. Tingnan natin kung totoo nga. Oo, napakasarap. Pero may kulang. Emma, ano ang niluto mo? Bakit may nakakatakot na mukha ang cake na ito? Hindi ito kauri ko. Sana naman ay masarap ang cake na ito. Kadalasan mas masarap ito. Sige, ang natitira na lang ay hanapin kung ano ang niluto ni Zach. Wow, talaga namang pinakamaganda. Dahil mukha talaga akong manika. Sige, subukan natin kung sapat na ang sarap. Sikap na yung highlight daw. Zach, pagbati sa iyong pagkapanalo. Ang galing. Oh, madali lang yon. At ano ang gusto niya? Gusto ng bata ng french fries. Walang komplikado. Gagawin natin ang lahat. Alam ko ang resipe. Mukhang kailangan mong magbuhos ng mantika. Magbubuhos ako ng mas marami. Mas magiging malasa at siguradong maayos ang pagkakaprito. Lalagyan ko ng mantika ang buong kawali. Buksan na natin at simulan na. Gagamitin ko ang buong pakete dahil hindi nasusobrahan ang mga french fries. Apo, ano ang ginagawa mo? Naku, kailangan nating patayin agad ang apoy. Ay, naku! Hindi gaya ng recipe sa YouTube. Halos nasunog ang kusina at tayong lahat. Mas mabuti pang matuto kay Lola. Ngayon, ipapakita ni Lola kung paano gawin ito. Kukuha tayo ng kaunting mantika, babawasan ng init, at ilalagay ang mga patatas. Kaya magiging perpekto ito. Ibabato ko ito at ilalagay sa plato. Ano? Oh, ang ganda ng kinalabasan. Para lahat ito sa apo ko, kailangan na lang idagdag ang pinakamasarap na ketchup. Ang french fries at ketchup ay perpektong kombinasyon. Siguradong magugustuhan ito ng apo ko. At ilan ang calories sa pagkaing ito? Ipapakita ko sa iyo kung paano dapat ito. Tatanggalin natin ang sobrang mantika. Pagkatapos, ibabalot natin ang patatas sa isang piraso ng mabangong bacon at iikot ang rolyo. Ganyan lang. Magdagdag ng patak ng cranberry gluten-free jam mula sa duros sa ibabaw. Tunog ng slide whistle. Ganyan lang. At maglagay ng kaunting rosemary sa ibabaw. Ang obra maestra ay handa na. Nakaisip ako ng mas maganda. Ang banana marshmallow trolley ay parang patatas. At kung lalagyan mo ng Hershey strawberry syrup, magiging parang patatas na may ketchup. Pero napakatamis ng lasa. Yan ang talagang magugustuhan ng kapatid kong babae. Sa wakas, handa na ang lahat at naghihintay na ang bata sa kanyang pagkain. Ang ulam mula sa aking lola ang unang nakakuha ng pansin. Klasikong french fries at ketchup. Mukha talagang masarap. Mukhang nagustuhan ito ng bata. Naisip ko kung paano niya magugustuhan ang ulam para sa mga totoong gourmet. Gumamit ang chef ng di pangkaraniwang resipe, pero hindi ito na-appreciate. At may regalo mula sa kapatid ko. Mukhang patatas at ketchup. Pero ito? Oh! Matamis na marshmallow ito na may sarsa ng presa. Isawsaw at kainin. Panalo ang pipiliin. Ang putahe mula kay Lola. Oh, nanalo ako. Aray! Masakit! Ano ang gustong kainin ng sanggol ngayon? Oh, gusto niyang kumain ng sushi. Ano ito? Hindi ko... Hindi mo alam paano lutuin ito? Ipakita mo kay Lola kung paano gawin. Una, kailangan mong pakuluan ang bigas sa isang espesyal na paraan. Gagawin ko! Marunong magluto si Lola, di ba? Oh, sushi na may hindi masarap na seaweed?
Mas gusto ko pang gumawa ng isang bagay na matamis ulit. O matamis at maasim. Kumuha tayo ng sweet and sour na dila, dagdagan ng whipped cream imbis na sarsa, balutin ng marmalade na mata, at ilang marmalades mula sa Haribo. Ang laki at makulay nila kapag tapos na. Nakakita ka na ba ng sushi na ganyan? Ito ay talagang perpekto. Ngayon, kailangan mong kumuha ng dahon ng nori at hatiin ito sa dalawa. Tuyo na lahat, nababasag na. Paano mo nagawa yon? Kasi professional ako, Lola! Pipirasuhin ko ang isda. Perpekto. Hiwa. Naglalagay. Ilang kanin sa banig at ilang nore. Iikot ko ito gamit ang banig, lagyan ng isda sa itaas, hiwain, at iyon na. Grabe! Classic na Philadelphia roll na may luya at wasabi ay handa na. Ayos! Hindi ko magawa ang mga roll mo. Hindi sila nananatili sa kanilang huges. Sige. Mayroon akong ideya. Kakagating ko lang ng mga pipino, tatanggalin ang gitna, at lalagyan ng kanin. Perpekto. Ngayon, oras na para subukan ito ng baby. Simulan natin dito. Perpekto ang sushi mula sa chef. At napakasarap ng lasa. Napakalaki at napakaliwanag ng roll. At napakasarap. Napakasarap kaya't agad niyang pinili ito bilang panalo. Sa pagkakataong ito, ang matamis na regalo mula sa aking kapatid na babae ay nilampasan ng lahat. Oh, hindi mo pa natikman ang akin. Hoy Lola, gumising ka. Gusto ng apong babae ng masarap na bagay ulit. Gusto niyang uminom ng tsokolate na cocktail para sa panghimagas. Ito ang paborito kong recipe. Kailangan natin ng ilang ice cubes. Magbubuhos ako ng mas maraming tsokolate sauce sa garapon. Starbucks milk chocolate hanggang sa brim. At gagawa ako ng milk foam gamit ang hand mixer. Oh, pasensya na Lola. Masyado kang lumapit. Ano itong bag sa kamay ni Lola? Instant coffee 3-in-1? Ibibigay niya talaga ito sa kanyang apong babae? Oh, pero parang gusto rin ito ni Lola. Ngayon, idagdag ang whipped cream. Madalas akong nagluluto para sa sarili ko. Ganyang recipe. Basta't huwag mong kalimutan ang sarili mo. Pudpuran ng Oreo cookie crumbs sa ibabaw. Ilagay Ang ang ganitong cookie. klaseng cocktail ay dapat inumin gamit ang straw. Iyon na, ang perpektong milkshake. Libreng tsokolate. Sino ang nagluluto ng ganyan? Nakakatakot iyon. Nakatimpla na ako ng mga matamis na inuming kape ng higit sa isang beses. Kailangan natin ng sariwang butil ng kape. Sinusukat ko ang lahat sa bawat gramo. Ginagiling ko ang mga butil hanggang maging pinong mumo. Algaus. Bembrew gets our French press. Ang kape ay perpekto. Ibuo ito sa tasa at magdagdag ng gatas. Gagawa ako ng foam mula rito. Tiyak na hindi ko sisikwasan ng sinuman dahil ako ay isang profesional. At ang dekorasyon na snowflake, perpekto! Nak! Oras na para subukan ng mga inumin. Ang manok mismo ay kumukuha ng magandang baso. Isang kamanghamanghang cocktail. May masarap din na cookies sa ibabaw. Ang ganda. Perpekto. Ano ang masasabi tungkol sa instant na kape? Gustong lasunin ng Lola ang kanyang apo. Hindi ito maiinom. Kape na may bula mula sa chef na may kaaya-ayang aroma. Pero ang lasa ay wala namang kakaiba. Pinipili ng sanggol ang magandang Buntot? kotse. O, ituloy mo lang, sis. Nanalo ka na naman. Ang susunod na gawain para sa'yo ay drumroll. Gumawa ng mga waffle. Ano? Ano ito? At alam ko ang recipe. Basagin ang mga itlog. Magdagdag ng asukal. Pwede pang mas marami para mas masarap ang waffles. At makialam. Tingnan mo ako. Ho! Pagod na ako sa paggawa niyan. Siguro sapat na yon. At ngayon, pwede na tayong magdagdag ng harina. Gaano karami ang kailangan? Ay nako! Lola, pasensya na. Nadumihan kita ulit. Mas maraming harina. Mas maraming waffles. Siguro, huwag masyadong kumain ng harina. Ibabalik ko ang sobra. Hindi iyong gagana, pero siguradong magugustuhan niya ang lumat subok na recipe ng lola ko. Perpekto ang kinalabasan ng dough. Narito! Ngayon pwede mo nang ibuhos ang masa sa waffle iron. At halos tapos na rin ako.
Malapit nang maging perpekto ang mamula-mulang mga waffle. Ano ang pinapakain mo sa bata? Kailangan kumain ng masustansyang pagkain. Hindi na natin kailangan ng asukal. Mas mabuti kung zucchini ang gamitin natin. Perpekto. Ngayon, maglalagay tayo ng ilang itlog. Maglagay ng harina. At gagawa tayo ng masa. Gagawin ko ito ng mabilis gamit ang mixer. Ang pangit ng hitsura nito. At subukan natin ang ating sobrang healthy na waffles. Malapit na silang matapos. Masarap! Perpekto! Ilalagay ko ito sa plato. Magdagdag ng kaunting strawberry, whipped cream, at berries. Gustong-gusto ko kung paano ito lumabas. At ilalagay ko ang traditional na maple syrup. Ibuhos mo ito ng buo at... Oh, Diyos ko, isang piraso ng mantikilya. Ang ganda. Ay, Oh, tapos na ang waffles. Berde ang kulay ng kalusugan. Kulang ng ganda ang presentasyong ito. Gagawin ko ang mga rune ng count at dagdagan pa ng berde sa ibabaw. Bellissimo! Aba! Bumalik siya sa kanyang tamang nutrisyon. Nakakainis na anak. Ang mga waffles na ito ay mukhang eksakto gaya ng gusto niya. Pero bakit may kakaibang pakiramdam? Isang balat ng itlog. Kailangan mong maging maingat kapag nagluluto. At ano itong berdeng kulay? Tanso na naman sa ibabaw. Gayunpaman, sulit subukan isang piraso. Isang napakaliit lang. Ang bango. Pero hindi pa rin masarap ang lasa. Ano ang aasahan mula sa mga waffle na ito? Mukhang gustong-gusto ito ng bata. Heto ang panalo. Yehey! Sa akin na sila? Nagawa ko! Nagustuhan. Hi, always lounge surek arang chef. Siya minandui dia Cheryls wething place nito ang smile ta lola. Marami siyang alam tungkol sa lutuing bahay. Oh, ito ang swing dari si Rede kapatid na si Vivian. Gusto lang siyang maglaro ng mga laro pero sisimulan na namin ang hamon sa pagluluto. Gutom na si Baby Lilian at gusto niya ng cake. Panahon na para magluto, mga kaibigan. Siyempre, gagawin ang lahat sa pinakamabuting paraan. Kailangan ko ng maliit na bilog na hugis. Gumagawa kami ng butas sa pinakagitna ng mga cake. Inaayos namin ang mismong cake. Gumagamit kami ng masarap na tsokolate na cream. Kapag nakolekta na ang buong cake, oras na para simulan ang pag-level. Ganyan lang mula sa mga gilid. Simple lang. Kailangan lang nating ilagay ang cream sa labas at pakinisin lahat gamit ang spatula. Hoy, bakit ako natatakpan ng cream? Ano ito, Lola? Oh, pasensya na. Mahal. Sinusubukan ko lang talunin ang cream gamit ang kamay. Hindi ito kasing dali ng tunog. Ikalat ang cream sa cake. Magaling. Ngayon, kunin natin ang aking homemade na jam. Heto na. Oy, sobrang sarap. Ikalat ito sa ibabaw ng cake. Ngayon, takpan ng chocolate net. Tapos na. Vivian, ano ang naisip mo? May kamangha-manghang ideya ako, Lola. Gumawa ako ng cake. Itusok ang mga patpat dito. Sunod, idagdag ang mga mata at bibig na marmalade. Parang hedgehog. Nakakatawa, di ba, Lola? Oh! Lola, nakakatawa ang sigaw mo. Vivian, halimaw ito. Hindi masarap na cake. Kung ano-ano na lang ang maiisip nila ngayon. Kailangan na lang ibuhos ang masarap na syrup na ito sa aking cake. At pagkatapos ay palamutian ito ng Maltesers. Heto na sila. Gustong-gusto ng lahat ang mga tsokolating ito. Handa na ang lahat. Lilian, subukan mo ito at piliin ang pinakamagandang cake. Ay, hindi. Kailangan nating mag-isip ng iba pa. O, isang laruan na ipis. Takutin ko silang lahat. Naka-radio control ito. Ngayon, magugulat silang lahat. Oh, may totoong ipis sa kusina ko. Lola, anong nangyayari sa'yo? Ay, hindi maaari. Yan ay ipis. Kailangan natin itong alisin. Halika dito! Papaluin kita ng martilyo sa kusina. Ipis! Nasa kusina ko rin ito. Hindi pa ito nangyari dati. Hindi ko ito maalis. Ay, nako! Aalisin ko ito. Ay, nakakatakot. Atakihin kita. Oh, nagpasya siyang atakihin ang cake ko. Oh, hindi. Hindi maaari. Ang cake, nasira ko ito. Oh, pakiramdam ko ay masama. Ano ang nangyari dito? Ang cake ko. Ano ang nangyari sa mga cake ko?
Ito ay sira-sira na. Sige, subukan ko na lang ang cream. Ayun, hindi masyadong maganda. At ano ito? Ipis? Nakakadiri. Panalo na ang cake na ito kahit hindi tikman. Oh, ang unang tagumpay at agad na akin. Ngayon, gumawa ka ng popcorn. Pero sa pagkakataong ito, subukan mong gawing masarap ang lahat. Siyempre ate, kailangan ko ng toaster at isang garapon ng butil ng mais. Magaling. Ilagay natin ang mga butil sa toaster. Higit pa dyan. Ngayon, buksan natin ito. Sana maging maayos ang lahat para sa akin. Tara na! Hindi! Oh, wow! 2 popcorn toast! Astig. Kailangan na lang hulihin sila at... Ay, pasensya na, Lola. Ano yon? Isang bagay na natira mula sa popcorn toast. Sige. Nasa na ako? Tama, ibuhos ang chocolate syrup dito. Higit pa dyan. Ang galing. Ngayon, ilang jelly bears. At higit pang tsokolating syrup. Takpan ng popcorn toast at lumabas na masarap. Lola, paano mo ito nagustuhan? Oh, mukhang maganda. At ngayon, mayroon akong regular na mais. Kailangan mong initin ang mais gamit ang hairdryer. Oh, tingnan mo. Pumuputok ang mga butil ng mais sa harap ng aking mga mata. Oh, tingnan mo yon. Ang buong mais ay naging popcorn. Amoy masarap. Kumusta na ang palawas ng pormaso para kay Lilian? Oo, ibuhos ang aking homemade na jam sa ibabaw. Gustong gusto ito ni Lilian. Walang sobrang dami ng jam. Kakainin ko sana ito ng may malaking kasiyahan. Oh, ano yon? Chef, ano ang naisip mo? Nilagay namin ang mga butil ng mais sa popcorn machine. Higit pa dyan. Oh, mahusay. Ngayon, kunin natin ang masarap na mga pulbos. Iba-iba ang kanilang mga lasa. Bawat pulbos ay gumagawa ng chewing gum. Tingnan mo yan. Perfecto. Ngayon, ibuhos natin ang lahat sa makina na may butil. Gusto kong gumawa ng makulay na popcorn. Buksan natin ang aparato at tingnan kung magagawa ko ito. Wow! Ang rainbow popcorn ay lumabas na perpekto. Lilian, subukan mo agad. Sa pagkakataong ito, tiyak na masarap ang lahat. Siyempre, ginawa mo ang iyong makakaya. Oh, paano naman dito? Ito ay isang sandwich na gawa sa popcorn. Astig! Gusto ko ito. May tsokolate at marmelada ito. Gusto ko ito. Oh, tingnan mo yan. Ito ay isang mais na gawa sa popcorn. At mga prutas na jam. Masarap. At ano ang huli? Wow! Isang buong rainbow popcorn machine ito. Napakasarap din nito. Pero pinipili ko ang popcorn ni Lola bilang panalo. Talaga? Salamat, mahal. Akin ang tagumpay. Naantig ako o nagugutom na ako. Ngayon, gawin mo akong burger. Gutom na ako, syempre, mahal. Magsimula tayo sa keso. Kailangan ko ng ilang piraso. Ipagpapaliban natin at sunod na kunin ang mga kamatis. Kailangan itong hiwain ng pabilog pagkatapos ay hiniwang abokado. Tingnan mo kung gaano kasariwa at kasarap ito. Favorite pause ni Nelson Ganiling at Carne. Kasi yung bellow. Gumawa tayo ng butas dito at iprito ang ating cutlet na parang donut sa kawali sa magkabilang panig. Siyempre, pagkatapos ay basagin natin ang itlog sa gitna at tapos na tayo. Ilagay ko na ang keso para matunaw ito. Pagkatapos ay kailangan nating buuin ng burger o perfeksyon. Napaka-healthy at napakasarap. Huminto ka, Vivian. Hindi ito para sa'yo. Mari kitang bigyan ng kaunting salad. Ha? Yuck! Salad? Nakakadiri. Ayoko ng kahit anong berde. Okay, may naisip ako. Siguradong may ice cream sa fridge. Tingnan natin. Sabi ko sa'yo, buong garapon ito. Kailangan ko ito para sa burger. Ngayon, ilabas natin ang mga cookies at pagsamahin ang ice cream at cookies. Magaling! Susunod, ilabas natin ang mga makukulay na sprinkles at ibuhos ito sa mesa. Ganyan lang. Pagkatapos, igulong natin ang mga ice cream cookies sa sprinkle. Ulitin mo, mas masarap ang burger ko. Hindi, akin ang mas masarap. Mas maganda ang akin.
Ayokong mabigo ka, pero ang burger ko ang pinakamasarap. Kailangan ko lang magpalit ng damit. Ito ang aking espesyal na multifunctional na kasuotan sa pagluluto ng burger. Kunin natin ang ating mga sausage at cutlets. Ilalagay natin sila sa grill ng magkasama. Tatakpan ng takip at maghintay ng kaunti. Pwede na natin itong kunin. Oh, ang sarap niyan. Kukunin natin ang lahat at magsisimula ng bumuo ng burger. Avabikot na multi-layered. Narito na yung burger, a stew hotdog. And ano pa yung mas maganda kaysa doon? Idagdag ang mga sarsa, mustasa, and ketchup. Ibuhos sa lahat. Walang sobrang sauce. Ayos, handa na ako. Bon appetit! Aba, mukhang masarap ang lahat. Simulan natin sa burger na ito. Ano ang nasa loob? Avocado, nakakadiri, ayoko niyan. Ano naman ito? Wow! Cookie burger ito! Subukan natin! Mahilig ako sa sorbetes. Ayos, pero gusto ko ng iba. Wow, ang laki ng burger. May hotdog pa dito. Ang sarap. Talagang gusto ko ito. Mahal ko ito. At alam mo ba, hindi mo na kailangan mag-isip dito. Chef ang panalo. Oh, salamat, mahal. Alam kong ako ang magiging... Handa ka na ba para sa unang hamon? At magsisimula tayo sa isang sandwich. Gawin mo akong isang sandwich na ikalulugod ko ng lubos. Madali lang yan. Tandaan mo, pinapanood ko kayong lahat. tagumpay. At bakit naman? Hindi ba mas maganda kung may recipe? Napagpasyahan kong gagawan ko si Margot ng pinakamatamis na sandwich ng buhay niya. Magdadagdag ako ng Nutella at maraming paboritong marshmallow ng lahat. Hindi pa yan ang lahat, may chocolate bar at chocolate syrup pa. Hindi ka kailaman magiging labis. Ngayon ay oras na para sa pop. Ngayon, pwedeng takpan ang kagandahang ito ng pangalawang Mia, tinapay. matamis ang iyong panlasa. Magluluto ako ng nakakapusog na sandwich para sa apo kong babae. Siguradong may ham at keso ito. Perfecto! Para mas lalo itong mapasarap, ipiprito ko ito sa kawali. Wow! Tanda! Naglalaway pa ako! Oo, wala kang alam tungkol sa mga totoong sandwich. Maganda ang ideya ng pag-toast, pero kailangan mong iprito ang mga buns, hindi ang buong sandwich ng sabay. Pagkatapos, kailangan mong magdagdag ng mas maraming gulay sa tinapay. At ngayon, oras na para sa lihim na sangkap, kuhol. Mga suso sa paaralan? Sino ang kakain nito? Hindi mo lang talaga naiintindihan, Lola. Ito ay isang tunay na delicacy. Kailangan iprito ng kaunti ang mga suso at ilagay sa tinapay. Pagkatapos ay grated na keso na may amag ang gagamitin. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamahal na keso sa mundo. Bakit ang baho ng napakamahal na keso? Isa itong bangungot. May mali sa akin. Oh, Lola, huwag mong gawin. Triple down. Ayos lang. Hindi pa kinakatradi gawin reaction sa request na yun na. Perfecto. Lola? Panahon na para tikman ito ni Margot. Ano kaya ang nasa loob ng sandwich na ito? Mga kuhol ba ito? Ay hindi ko kaya. Pero mas Aray! gusto ko ang sandwich na ito sa kabilang banda. Sobra! Mukhang malaki at masarap. Wish! Nanatili na lang ang subukang ikatlong kandidato. Wow! Gustong-gusto ko talaga ang sandwich deal na ito. Iiwan ko sa kapalaran ng laro ang pagpili ng panalo. 1, 2, 3. Sinabi ko Lola, sa'yo, Margot. congratulations! Kahit ano para sa'yo. Bagong round. Kailangan mong lutuin ang paborito kong Caesar salad. Tara! Magagawa ito. Ano ba talaga ito tungkol saan? 1, 2, 3, at... sa tingin ko'y napakadali. Isipin mo lang, kailangan mo lang i-chop ang mga gulay ng maliliit na piraso. Mia, kumalma ka. Kailangan mong maghiwa ng gulay ng maingat. Tingnan mo. Ngayon, maingat din. Kailangan ilagay ito sa plato, kasama ang manok. Siyempre. Sa totoo lang, mas komplikado pa ito. Granny, tingnan mo. Kailangan mong kunin ang arugula at ilagay ito sa blender. Pagkatapos, kailangan mong magdagdag ng tubig at iling lahat ng mabuti. Ano ang ginagawa niya? Mukhang kakaiba. Gumagawa ako ng masarap na bagay.
Sa nabuong masa, kailangan mong magdagdag ng parang gelatin. Pagkatapos, kailangan mo itong haluin. Iniwan ito sa kawali. Pagsabay kilingan mong ipamahagi ang likido sa holma. Panahon na upang hiwain ang manok. Yan ang ganda ng nakuha ko. Toldok! Gusto ko ang Hi, aking ako si paraan. Mark Goble. Lola, Ano ang ang mga... ginagawa mo? Ako ay... Siya'y... Kumakain ka ba ng manok? Panahon na para magsimula akong magluto. Ingat! Tama. Sige, hihiwain ko to ng maliliit na piraso. Ang boring talaga. Pero, alam mo, para mas mabilis ang pagputol. Diyos ko! Ang hirap talagang turuan ng mga kabataan ng isang bagay. Ako, ano bang nagawa ko? Hindi ito maganda? Mabuti na lang may backup plan ako. Kailangan mong kunin ang haba-baba gum at hatiin ito sa maliliit na piraso. Ngayon, kailangan ko ng marmalade ice. Handa na. Gusto mo ba? Nakakatakot! Huwag mong Ang mga takutin ang marshmallow ay matandang tiyak na babae ng mapapasama ganyan! sa aking matamis na salad. Yeehaw! At nasaan ang mga gummy worm? Margo, panahon na para ikaw ang magpasya kung sino ang hinahanap, ha? At malinaw, dapat ako yon. Sige, Marco. Piliin mo ang pinakamaayos. Aba, anong klaseng birding candy ito? May damo ba ito? Nakakadiri! Ganito ang itsura ng Ever Caesar. Subukan natin ito. Lasang masarap, pero ang pinakamagandang salad ay naghihintay sa akin sa unahan. Siya Ang pinakamasarap! Mia, ikaw ang nanalo! Oh, alam ko ang anak kong si pinakamaganda. Cesar Sa pagkakataong ito, simple lang. Magluto ka ng pritong itlog para sa akin. Madali lang. Gusto mo ba ng itlog o magiging itlog? Pag-aaralan ko na lang kung paano ito lutuin. Sige, punta na tayo. Una, kailangan mong magbuhos ng kaunting mantika sa kawali. Alam ko yon. Gusto ko rin ito kaya ibigay mo sa akin. Sandali, bakit hindi ito dumadaloy? Sige na. Oh, sa tingin ko medyo nasobrahan ako. Nako, hindi mo nga mabasag ang mga itlog sa ganitong karaming mantika. Sa pamamagitan ng paraan, ito ang susunod kong hakbang. Bakit hindi mo ito sirain kung nasira mo na? Tada! Well, halos sakto na sa kailangan mo. Gumawa ng isang bagay. Kadiri. Pero gagawin kong mas kawili-wili ito kaysa sa karaniwang Friday. Para dyan, lalagyan ko ito ng At cream. isang malalim na kawali. At pagkatapos ay ikuskos ang balat ng kahel. At ngayon, magdagdag tayo ng Garaga. Katapusan ng... haluin mo ito ng mabuti. Iwan sa apoy hanggang ang masa ay umabot sa 70 degree. Ngayon ang tamang oras para bumuo ng mga itlog para makuha ang katulad na itsura. Maaari itong ilagay sa kawali at bilang pula ng itlog gagamitin ko ang atsarang peach. Ilagay natin ito sa gitna. At semento. Teka, Oo, tama. Anong ka ba? Naku! Nakalimutan ko ang itlog ko! Naku! Mukhang kahiya-hiya ito! Ano ang dapat kong gawin? Oo, ang mga itlog ko ay ibang usapan. Mukha itong napaka-appetizing. Margot, oras na para alamin ang nanalo. Tingnan natin kung sino ang gusto mo. Lola, ang sarap ng itlog mo. Perfecto! Sige. Ano? At anong klaseng sobrang luto na uling ito? Hindi, kahit hindi ko nasusubukan ito. Pero ang ikatlong kandila mukhang masarap. Tingnan natin. Mas masarap pa ito kaysa sa mga pritong itlog dati. Chef Mike, panalo ka! Madali lang. Ay, hindi. Mag-ingat ka. Ngayon, gusto kong gumawa ka ng donut para sa akin.
Magagawa yan. Sige, mahal. Gusto ko ang mga donut. Gayunpaman, hindi ko rin alam kung paano lutuin ang mga ito. Sulit simulan sa masa. Gupitin ito sa tamang hugis at iprito lahat sa kawali. Magbuhos tayo ng kaunting mantika, buksan ang kalan, at pwede na tayong magsimula. Lumabas na may mga espesyal na hulmahan. Sige na nga. Aba, panahon na para initin ng mantika. Pwede mong ihulog doon ang mga nagawang donut. Oh, ginagawa na nila ito. Tingnan natin. Oh, hindi. Gusto nilang ipakita sa akin. Tulungan niyo ako. Huwag mong hawakan. Mia, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko alam! Subukan mong sumama sa langis! Kumakalat ito kahit saan! Kailangan ko nang buksan ang apoy! Oh! Nasira ko ang lahat. May utang ka sa akin. Oh, huwag. Kailangan mag-ingat! Oo, tila ako lang ang marunong magluto dito. Aba, halos handa na ang aking mga donuts. Naiwan na lang idagdag ang pinakamasarap na mga bagay, ang palaman at ang ginto. Upang gawin ito, hatiin ang donut sa kalahati at idagdag ang syrup at pagkatapos ay takpan natin ang donut gamit ang hiwaling bahagi at isawsaw sa glaze. Magiging napakaganda kung budburan mo ang mga donut ng mga karagdagang pampatamis. Talagang perpekto ang mga ito. Isang perpektong donut mula sa isang perpektong chef. Astig. Kayo, anong lagay nyo? Malapit na ring matapos yung sa akin, pero sobrang tamis ng icing at syrup sa loob. Mas mabuti talagang budburan lang ng pulbos na asukal ang mga donut. Wow! Nakakabighani talaga. Nako. Para sa akin? Sa'yo na yan. Tama. May naisip lang akong ideya kung paano gumawa ng mga donut na siguradong magugustuhan ni Margo ng higit sa'yo. Para gawin ito, kailangan mo lang ipamahagi ang natunaw na keso sa mga hulma. Pagkatapos ay tadtarin ang Cheetos ng maayos. Idurog natin ito ng buong lakas. Ay naku, muli, basta. Ngayon ay binubuksan natin ang pakete at ibinubuhos ito sa isang plato. Kailangan lang nating igulong ang nagawang cheese donut dito. Pagkatapos, kailangan itong balutin sa foil at itapon sa kawali. Gawin natin ito. Ayon sa aking espesyal na recipe, handa na ang donut. Margo, oras na para piliin ang panalo? Yeah! Wow! Yay! Wahoo! At masarap! Paano kung... Mayroon kang napakatamis at makulay na tindahan ng donut. Lola, gusto ko rin talaga ang iyong mga donut na may pulbos. At ano ito? Mukhang astig ito. Naku, grabe ang anghang. Hindi talagang ayoko niyan. Chef, panalo ka na naman sa pagkakataong ito. Talagang nag-effort ako, salamat.